dyan. Ayos pa. Uy! Oo. This is the abandoned resort located in Antipolo, Rizal. This resort is believed to be a nest of the elements and wild spirits. Based on the caretaker, it has been abandoned for over 10 years, and it is said that it gradually went bankrupt, which resulted in its closure. According to the caretaker, this resort is one of the most visited places in Antipolo, but before long, it was completely neglected and outdated. And today, Reynolds TV Vlogs went to this abandoned resort to explore, find out, and investigate if there is any mystery in this place. Alas 12 na ng gabi nang umpisaan kong libutin ang abandonadong resort na ito, at dito ay bubungad sa iyo ang isang maliit na kubo kung saan tumatambay ang gwardiya. Habang papasok nga ako sa resort na ito naman ang nakita ko, isang malaking cottage. Ang sunod niyang tumambad sa akin dito ay itong malaking bahay na halos ayos pa ang itsura. Sabi ng caretaker ano raw to? Isang private or rescue. So pasukin natin guys. At dito ay naisipan ko nang pasukin ang loob nito, at habang papasok nga ako sa loob ay namangha ako sa aking mga nakita dahil ilang mga gamit ang naiwan pa sa loob nito. Wow! Yung ibang gamit dito naiwan pa guys. Mga upuan, yung mga cabinet pa guys, mga sopa. Sa loob nito ay makikita rin ang ilan nilang mga paintings na may iba't ibang itsura o mga drawing. Mga paintings guys, mga paintings ay halos ayos pa yung mga paintings dito. Makikita niyo sa area, lawak. Kwarto rito. So pasukin natin guys. Pagpasok ko naman sa loob ng kwarto na ito ang tumambad sa akin. Iba't ibang klase ng gamit na pwede pang mapakinabangan. Jacket Tapos yung upuan nyo, ganda pa. Guys, ang ganda pa ng upuan. Tapos yung mesa. May chinelas pa. Ang lawak ng CR. Lawak ng CR guys. Tapos may pinaka-shower room. Halos pwede pa itong mga gamit guys kung i-renovate ito. Napakaganda ito guys. Sabi ng caretaker na to, ng caretaker dito ay almost 20 years na itong na-abandon. Ang dahilan daw ay nalugi. So, hindi natin alam kung bakit nalugi. Pero may sabi-sabi na may nalunod o namatay na bata sa mismong swimming pool guys. Pero kung makikita niyo yung mga furniture dito, wala, halos ayos pa talaga. Napakaganda guys.
kwarto rito guys. Oh. Para siyang private room or private rest house dito sa resort. Ano to? Apoy? Kasi guys, may mga bote pa lang nandito, alak. Siguro may nagiinom mo nito. Yung artiger. Kada kwarto guys may mga dito. May shower, no? Saka ang lalawak ng CR. Lalawak ng CR dito. May mga bakat ng kamay, oh. Balit yung pinakakusina nila guys. Bagsak na rin yung ibang mga kwadrado. Inaanay na rin yung ibang part dito guys. Pagkatapos kong libutin ang rest house na ito, ang sud ko ang pinuntahan dito, itong mga cottage. Dito ay makikita rin ang kanilang clubhouse kung saan nag-i-event ang mga may birthdays at kasal. At ang sunod ko ang chinek dito ay itong maliliit na restroom kung saan pang may mga naiwang gamit sa loob. Itong area na to guys, isang restroom o isang kwarto ng resort. Makapansin nyo, naiwan pa yung mga kama rito guys. Ganda lang ako yan. Pinaka-electric fan guys. Maliit na kwarto pa rito guys. May sumisita guys. Di ko alam kung mga ibon lang ah. Ito rin mga kumakaluskus dito mga palaka. Wow, grabe. Mapanglain yung mga gamit. Halos mabulok na rin to sa katagalan guys. Oh. Tapos yung mga ibang part ng mga upuan dito. Ayun oh, naiwan pa guys. Napakalawak nito guys. Dami niyang cottage. Tapos ang dami niyang puno rito guys. Halos nababalutan ng puno. Para siyang nasa gitna ng kagubatan guys. Ang resort na to. Habang nagpapatuloy ako sa aking pag-iikot, ay napansin ko rito ay medyo sumusukan na ang aking dinadaanan. At ang sud ko ang pinuntahan dito ay itong pinaka-swimming pool. Dito ay makikita rin ang area ng lifeguard kung saan sila nagbabantay sa swimming pool na ito. Yung mga time na to, habang nag-iikot ako ay may nakita pa akong ibang area ng restroom. At dito ay pinasok ko ang ilang kwarto na ito. At yung iba ay hindi na natin napuntahan gawa ng sobrang sukal na at delikado na ang lugar. Ano ba yun guys? Yung mga time na to habang nagsasalita ko ay may narinig akong parang alon ng mga aso sa paligid ko. At pinagtatak ko rito ay wala namang malapit na bahay sa resort na ito. Siguro ligaw na aso lang ang mga narinig ko. Mga rooms. Baklas na rin tsaka mga inaanay na guys.
Halos karamihan ng mga naiwan dito guys, mga mesa at mga upuan. Yung kurtina rin mga bagsak na mga kurtina. Lawak ng CR. Bagsak na ako. Saka inaanay na guys. Halos di kaya mabanda yung ilaw natin dahil sa lawak ng resort na to guys. Hindi natin masakot yung buong lugar. Sa mga oras na to ay sinubukan ko ng puntahan ang pinaka-rest house na sinasabi ng caretaker dito sa resort. Dahil sa sukal at sobrang dilim ng lugar ay nahirapan akong hanapin ang pinakadaanan papunta sa abandoned rest house. At dito kung mapapansin nyo ay humihina na ang aking ilaw at halos mallobat na ang aking flashlight. Nasukal na rito. Shit, dami ng gam. Mahina na yung ilaw ko guys. At maya maya lang ay nakita ko na ang abandonadong rest house. Ang laki. Laking bahay. Parang ito siguro yung pinaka private house or private room nila. Ang laki guys oh. Mapapansin nyo guys, umihina na yung flashlight ko dito. Ayan. Ito pala yung pinaka private house nila. Laki guys. Kaso nakalock. Problema natin kung paano natin papasukin to. So, may second floor guys oh. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng di kaaya-ayang ingay sa paligid ko. Kaya nagtanong ako kung mayroon bang tao sa lugar na ito. Tao dyan? Bahagi. Ang creepy nito. Natin yung pinaka-challenging na exploration guys. At dito ay sinubukan ko nang buksan at pasukin ang abandonadong rest house. At pagpasok ko sa loob ng abandonadong rest house na ito, ito ang tumambad sa akin. Mga ilang kama o higaan ang mga naiwan dito. So yun guys, nakita natin yung pintahan para lang makapasok dito sa rest house na to. So nagkalat yung mga ito, mga lumang kama. Sobrang creepy. Guys, ito yung yung pinakapintuan sa labas. So hindi na natin kaya. Tingnan, doon tayo dumaan sa may bintana kanina. Sa aking patuloy na pag-iikot sa loob ng abandonadong rest house na ito, ay bigla na lamang ako nagulat sa aking mga narinig na nagmumula sa second floor na hindi ko alam kung ano ba ang meron sa taas na yon. Dito ay nataranta na ako. Hindi ko alam ang aking gagawin. Para bang gusto ko na lumabas sa loob nito. Maya-maya ay bumalik ako at sinilip kung ano ba ang meron sa loob nito. At isang ibon lang pala ang may gawa ng ingay kanina na lumipad na nanggagaling sa labas. Dahil nga sa pangyayari na yon ay medyo kinilabutan ako at di ko alam ang magiging reaction ko sa mga oras na to. Sobrang kinabahan ako rito. Nanginig ako guys. At dito ay nagpatuloy na nga ako sa aking pag-explore at dito ang sunod kong pinuntahan, itong second floor.
unang kwarto ay napansin ko ay medyo sira na ang ibang part ng rest house na ito. At dito ay tumambat sa akin ng mga ilang upuan at kama sa loob nito. Sira-sira na yung mga cabinet, inaanay na. Design. Inaanay na rin yung side case. Pwede tayong mahulog dyan. Susunod na yung pinakasilang dito sa second floor ng rest house. May buwan na. At ang sud ko ang pinuntahan dito, itong pangalawang kwarto dito sa rest house. At pagpunta ko nga rito, ito ang pumungad sa akin. Mga ilang kama o gamit ang nasa loob nito. Isang kwarto rito. Dalawang kwarto rito sa taas ng sink. Butas-butas na rin yung mga kisame. Basag-basag na. Dito sa second floor ay makikita ang pinakabiranda ng rest house na ito. Yung pinakabiranda. Laki ng rest house na to, guys. So yung resort lang, hindi natin malibot lahat eh. Dahil hindi mabanda yung ilaw natin sa resort eh. Sobrang lawak. Yung salamin nila halos ayos pa. Halos ayos pa yung salamin dito. Pero karamihan dito talagang mapabayaan. Sira-sira na. Bawat kwarto may CR, guys. Wala yung mga ibang kwarto dito. At dito ay muli kong chinek ang first door at tinignan kung ano ba ang makikita ko sa baba nito. At dito ay tatambad sa iyo ang ilan nilang larawan katulad ng paintings at ilang mga gamit ang naiwan dito. Ito guys yung pinakakusina. Yung pinakakusina nila guys. Pinapasok na ng mga halaman o mga ugat ng rest house dahil bukas yung mga bintana. Bagsak na rin ang dapat dito sa kusina. Sa mga oras na to ay naisipan ko na nga itigil ang aking eksplorasyon sa abandonadong resort na ito. Ang pag-e-explore sa mga abandonadong lugar tulad ng isang lumang resort ay may kakaibang hatid na kilabot, kapanabikan, misteryo. Sa unang hakbang ko pa lamang papasok sa abandonadong resort, dama ko agad ang malamig na hangin at nakakabinging tahimikan na tila ba may mga kwentong nananatiling nakatago sa likod ng bawat sirang pader at lumang istruktura. Ang dating masayang lugar na pinupuntahan ng mga tao ay ngayon tahimik, inabutan ng panahon at unti-unti nang kinain ng kalikasan.